Alas 4:48 na po ng umaga. Magandang umaga po mga sambahan. Ngayon po ay araw na po ng Martes, 27 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Ugnayan ng Pilipinas at Russia nais palawigin ni Pangulong Duterte. Paggamit ng automatic fare collection system sa mga pampublikong sasakyan, isinusulong ng LTFRB. Pagbabalik ng mga basura na mula sa Canada, pinagpaplanuhan na ng pamahalaan. Pagpapalawig sa maternity leave benefits ng mga miyembro ng Social Security System o SSS, posibleng hindi mapondohan ng ahensya. Mga Pinoy, Cambodian at Thai nationals nakiisa sa simultaneous bloodletting ng UNTV at Members Church of God International. At mas matitinding eksena dapat abangan ng mga manonood sa Isang Araw the Movie Part 3. Sa detalye po ng mga balita, nais palawakin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China at Russia. Ayon sa punong ehekutibo, nakausap na niya si Chinese President Xi Jinping kaugnay ng planong pagbibigay ng nasa 60 taong kontrata sa pagpapatayo ng mga pabrika. Ngunit nilinaw ng Pangulo na hindi magbebenta ng land properties sa mga Chinese investor. Bukod kay President Xi Jinping, nakipag-usap na rin ito kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Matagal kami, sabi ko na I think I'm about to cross the Rubicon between me and the United States. At least for the 6 years. I would need your help in everything. Trade, commerce, and I will open up. Muli namang binigyan diin ng Pangulo na hindi puputulin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika, ngunit ayaw umano nitong magkaroon ng military alliance sa Estados Unidos. Dapat na mapagkasunduan muna ng Pilipinas, European Union at United Nations sa mga patakaran sakaling matuloy ang gagawing investigasyon ng dalawang international organizations sa umano'y human rights abuse at vigilante killing sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Bagamat wala pang itinakdang petsa kung kailan pupunta sa Pilipinas ang mga kinatawan ng United Nations at European Union kasunod ng imbitasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, dapat ay bumuo at magtakda na ng terms of reference para sa planong pag-iimbestiga ng mga ito sa sinasabing human rights abuses at vigilante killings kaugnay ng anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary at Spokesperson Charles Jose, dapat mapag-usapan ngayon pa lamang kung papaano ang magiging proseso nito at kung saan magtutungo ang mga kinatawan ng dalawang organisasyon. The one-way street, no? There's a two-way discussion, consultation, and at the end, both sides have to agree to these terms of reference. So that's the established protocol that has to be observed. Sa ngayon, hinihintay pa ng DFA ang ginagawang formal invitation ng opisina ng Executive Secretary na si Salvador Medialdea para sa UN at EU. Well, na-clarify namin, for example, kung ano talaga yung next step to take, whether DFA or Malacanang will give the invitation. Once that's transmitted, so mag-i-start na yung consultation process, no? Bukod sa United Nations at European Union, inaanyayahan din ni Pangulong Duterte si US President Barack Obama na magtungo sa Pilipinas upang magkaharap-harap sila sa isang open forum.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Posibleng hindi kayanin ng Social Security System o SSS ang pangmatagalang paglalaan ng pondo para sa panukalang dagdag na maternity leave ng mga miyembro nito. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Sinimulan na muling talakayin sa Senado ang pagsusulong sa pagpapahaba ng maternity leave sa bansa, kabilang ang panukalang batas ni Senator Risa Hontiveros sa 6 na proposed bills na binubusisi ngayon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa panukalang batas ni Senator Hontiveros, maaaring ma-extend ang maternity leave sa 120 days para sa mga buntis na may asawa at 150 days naman para sa solo mothers. Sa ngayon kasi ay 60 days lang ang ibinibigay sa ilalim ng batas. Sa bersyon din ng bill ni Senator Hontiveros, maaring i-assign o ibigay ang 30 days na leave sa tatay, caregiver o sinamang relative na mag-aalaga rin sa bata. Ayon kay Hontiveros, importante ang mahabang panahon upang maaruga ng mga ina ang bagong silang na sanggol. Kung ikukumpara sa international standards na pag-iiwanan na anya ang Pilipinas sa mga kinakailangang reforma pagdating sa maternity law. Ngunit ayon sa Civil Service Commission, kailangan isaalang-alang din ang epektong mahabang maternity leave sa productivity at output ng mga kababaihan, pati na rin ang employability ng mga ito. Dapat rin umanong pag-aralan kung nararapat na lagyan ng limitasyon na hanggang na 4 na anak lang ang benepisyong ito. Nagpahayag naman ng pangamba ang Social Security System o SSS na maaring kapusin sila ng pondo sa mga darating na taon kung madadagdagan ang maternity benefits ng kanilang mga miyembro. If we increase the maternity benefits, which we are agreeable, Madam Chair, we would highly request a sustainable funding source. In fact, we did some initial calculations. If the maternity benefit, which is currently at 60 days and 78 days for normal and cesarean, if that were to be increased to 150 regardless of the delivery, the fund life will be decreased from 2040 to 2040. And the liability will be increased by about 200 billion. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, pag-aaralan na sa Technical Working Group ang fund source at ang posibleng pagdagdag ng binabayarang premium sa SSS. Nagkasundo naman na sa technical working group na tatawagin ng Committee on Women, maghahanap ng common ground between private sector, labor, with the help ng ating national government agencies like DTI and DOLE. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kinumpirma ng Department of Health o DOH ang kauna-unahang positibong kaso ng Zika virus sa isang buntis sa lalawigan ng Cebu. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Mahigpit ang ginagawang pagbabantay ngayon ng Department of Health sa 22 taong gulang na buntis sa Cebu na positibo sa Zika virus. Ang naturang babae ay 19 weeks pregnant o nasa kanyang ika-5 buwang pagbubuntis sa panganay na anak. Ayon kay DOH spokesperson Dr. Eric Tayag, bagamat wala pang indikasyon na apektado na ng virus ang sanggol sa sinapupunan nito, tututukan nila ang magiging development ng bata. Winikan ni Dr. Gundo Weiler at ni Secretary, karaniwan na apektuhan yung utak sa first trimester, first 13 weeks, nasa 19 weeks na to. Kaya lang masyadong maagang sabihin, kahit na yung ultrasound niya ay nagpapakitang wala namang abnormality yung fetus. So ito, regular na imo-monitor pa rin hanggang siya ay makapanganak. Una nang ipinahayag ng DOH na mapanganib ang Zika virus sa isang babaeng nagdadalang tao dahil naapektuhan ang utak ng ipinagbubuntis nito. At sana hindi magkaroon ng komplikasyon, masyado pang maaga sapagkat ang naiulat po sa Zika, kahit na anong stage sa pregnancy ay pwede pa rin magkaroon ng risk na magkaroon ng komplikasyon katulad ng microcephaly. 3 bagong kaso naman na positibo sa Zika testing ang naitala ng Department of Health sa Iloilo. Kinakitaan sila ng mga sintomas ng skin rashes, fever, muscle or joint pains at conjunctivitis. Sa kabuuan ay may 12 confirmed positive case na ng Zika sa Pilipinas na locally transmitted. 10 mula sa Western Visayas sa Iloilo, 1 sa Central Visayas sa Cebu at 1 sa National Capital Region sa Muntinlupa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City.
Samantala, ibinunyag ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na isa si dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Laila de Lima sa mga tinawagan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino noong maaresto ito sa pinaghihinalaang clandestine o sekretong Shabu Laboratory sa Maynila nitong nakaraang Enero. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Ilang opisyal umano ng pamahalaan ang tinawagan ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino nang maaresto sa isang bahay sa Santa Cruz, Manila nitong Enero. Naghahanap umano si Marcelino nang magpapatunay na may otoridad siya upang magsagawa ng operasyon laban sa illegal na droga. Ito ay upang ipaliwanag kung bakit naroroon sila ni Yan Yishu sa loob ng bahay kung saan na-recover ang 76 na kilo ng shabu. Naghahanap siya ng backer. Kaya nga tinawagan ni si General Anyo, tinawagan si Director Pedrosa, and even Secretary de Lima. Siguro naghahanap siya ng backer during that time. Naka-loudspeaker umano ang cellphone ni Marcelino, kaya't naririnig ng mga operatiba ang usapan nila ni dating Justice Secretary Laila de Lima. Ngunit hindi umano ito binigyan ng otorisasyon ng dating kalihim. Colonel Marcelino was complaining kung bakit siya hinuhuli. Parang ganon. Siguro as Secretary of Justice, nagtatanong siya bakit hinuhuli. Batay sa records ng PNP, dumalaw pa si de Lima kay Marcelino noong nakakulong na ito sa Custodial Center sa Camp Crame. Kinumpirma naman ni Marcelino ang pagdalaw at pakikipag-usap sa kanya ni de Lima. Kaliwanag ko lang din sa kanya ang facts of the case nung kaso ko. Ipipresenta ng PNP ang recording ng pag-uusap ni Marcelino at de Lima bilang ebidensya sa kaso nitong possession of illegal drugs. Humingi naman ng 10 araw ang DOJ sa Manila RTC upang sagutin ang hiling ni Marcelino na i-dismiss ang kanyang kaso. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Kakatukin din ni Chief PNP Ronald Bato de la Rosa ang mga artista na umano'y gumagamit ng iligal na droga batay sa listahang hawak ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Hindi ligtas sa Oplan Tukang ang mga artistang sangkot umano sa illegal drug operations. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, hinihintay na lang niya na maibigay sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mga artistang gumagamit at nagbibenta ng droga at isa-isa niyang kakatukin ang mga ito. Itutukhang natin, puntahan natin, sama kayo. Katukin natin sa kanya-kanyang bahay, kanya-kanyang TV station. Surrender na kayo. Kasi identified kayo na user, gano'n. Binigyang diin ni PNP Chief na walang maliligtas sa kampanya ng pamahalaan maging ang mga nakatira sa high-end subdivisions at kilalang celebrities. Kamakailan, nanawagan na rin si PNP Anti-Illegal Drugs Group Director Police Senior Superintendent Albert Ferro sa mga celebrity na sangkot sa illegal drug trade na sumuko na sa lalong madaling panahon. Mag-surrender na lang po kayo sa lalong madaling panahon kesa maaresto pa kayo at malagay pa ang pangalan niyo sa kahiyan. Sinubukan ng UNTV na hinga ng pahayag ang kapisanan ng artistang Pilipino sa usaping ito, ngunit hindi pa sila nagpapaunlak ng panayam. Noong mga nakaraang linggo, marami ng artista ang nagpa-drug test at kanya-kanya ng pagpupost sa social media na mga negatibong resulta nito. Pero ang Philippine National Police hindi naman kumbinsido, lalo na't wala namang otoridad na nakaharap ng magpa-drug test ang mga ito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Dalawang hinihinalang carnapper ang nakaengkwentro ng Quezon City Police sa Payatas kaninang madaling araw. May hataw na balita si Reynante Ponte, live. Morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Sa Talahiban natagpuan ng dalawang suspected carnapper matapos ngang makipagbarilan sa mga pulis ng District Special Operation Unit sa Legazpi Street, Payatas Road sa lungsod ng Quezon. Hindi pa nakikilala ang dalawang lalaki na pawang nasawi ng ideklara ng scene of the crime operatives dahil sa mga rinamo nitong mga tama ng bala sa katawan at ulo. Ayon sa mga otoridad, responde sila sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon na talamak ang bentahan ng mga kinarnap na sasakyan sa lugar. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan bandang alas 12 ng hating gabi nang maabutan ang dalawang lalaki na nagpapat session sa loob ng sasakyan. Nang kanilang sisitahin, agad umanong nagpaputok ang mga sospek kaya't gumanti na ang mga pulis. Nakipaghabulan pa ang mga pulis
at suspect hanggang sa maabutan ito at mapatay nga sa madamong bahagi ng Manahan compound. Na-recover mula sa mga suspect ang isang kalibre 45 at 9mm revolver na baril, gayon din ang isang kulay pulang elf na truck na nahinina lang kinarnap. May mga nakita ring plastic sachet ng shabu at drug paraphernalia sa loob ng sasakyan. Samantala, June, 2 lalaki pa na sinasabing kasamahan ng mga suspect ang nakatakas matapos maengkwentro na subject ngayon sa manhunt operation. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte, nag-uulat mula sa Quezon City. Isang lalaki naman na umano'y tulak ng droga ang nanlaban sa mga pulis sa isinagawang buy-bus operation sa Bulacan kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Yes, Rina, nakahandusay pa ang isang lalaking tulak ng droga matapos nitong makaengkwentro. Ang mga pulis ay kinasang buy-bust operation sa barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan, mag-aalauna kaninang madaling araw. Kinilala ang suspect na si Alvin De La Torre. Ayon kay Police Senior Superintendent Rainiel Valones, nagpaputok ang suspect ng matunugang pulis ang kanyang katransaksyon, kaya naman gumanti ng putok ang operatiba bilang depensa. Mabilis namang nakatakas ang isa pang lalaking kasama ng suspect sakay ng motorsiklo. Dagdag pa ng otoridad, kilala umano si De La Torre sa naturang barangay na tulak at user ng droga, kaya naman sinubukan nila itong itokhang pero hindi ito sumuko. Subalit bukod sa pagtutulak ng droga ay akyat bahay din umano ang suspect ayon sa opisyal ng barangay. Ayon kay Barangay XO Rodel Mariano, kamakailan lang ay may 2 pang reklamo na naman ng pangluloob ang suspect. Sa kasalukuyan ay inihahanda na ng otoridad ang iba pang drug operation hanggang sa tuluyan na umanong mabura ang droga sa lugar. Yamong latest, balik sa Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Bulacan. 2 pasahero ng Grab car ang naipit sa banggaan ng 3 truck sa Nagtahan flyover sa Santa Mesa kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. June, wasak ang isang Toyota Vios na grab car nang maipit ito sa 2 truck sa southbound lane ng Nagtahan flyover sa Santa Mesa, Maynila pasado alas 12 kanina madaling araw. Kinailangan gamitan ng extrication tools at iba pang rescue equipments upang mailabas ang mga biktima. Umabot sa halos 1 oras bago nailabas ang 2 babaeng pasahero nito nang maipit sa likurang bahagi ng kotse. Nang mailabas ang 2, na isugod pa sa ospital ang isang pasahero na kinilalang si Ivory Abaya, isang casino dealer sa Makati. Subalit binawian din ito ng buhay dahil sa malubhang pinsala sa ulo. Critical naman sa ospital ng Maynila ang isa pang biktima na si Karen Granete na isang casino surveillance officer. Pansamantalang isinara ang southbound lane ng flyover kanina dahil sa aksidente na nagdulot ng mabigat na daloy ng mga sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng preno ang driver ng truck na may lamang buhangin sa pababang bahagi ng flyover, kaya nito natumbok ang isa pang kasunod na cargo truck na nasa likuran ng Toyota Vios. At dahil traffic sa lugar, naipit ang Vios sa isa pang truck sa unahan nito na mayroon ding lamang buhangin. Pinalad namang makaligtas sa malagim na aksidente ang driver ng Vios na kinilalang si Antonio Maraya dahil sa ilang sugat lamang sa ulo at sa mga braso. Naipit rin ito sa harapang bahagi ng sasakyan, subalit agad namang nailabas sa tulong ng mga rescue units na rumisponde sa lugar. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang nakabanggang driver na kinilalang si Edison Gonzales. Posibleng maharap ito sa patong-patong na kaso dahil sa aksidente. June, sa ngayon ay sarado pa rin ang southbound lane ng Nagtahan flyover dahil hindi pa naiaalis ang 2 truck na sangkot sa nangyaring aksidente. Yan ang ating balita mula sa Maynila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Good morning, Monica. Thank you, Rina. Good morning. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. Jordanians protest in front of Prime Minister Hani al-Mulki's office, condemning violence and extremism after the killing of a prominent writer, Nahid Hattar. Hattar was shot dead on Sunday outside the court where he was to stand trial on charges of contempt of religion after sharing on social media
a caricature that was reported to be an insult to Islam, especially to Jordan's conservative Muslims. Protesters, including some lawyers, believe that Hattar did not commit any crimes and call for protection of freedom of speech. Hattar had apologized on social media and said he did not mean to insult anyone. Chinese Premier Minister Li Keqiang met with former Cuban leader Fidel Castro during an official visit to Havana. Li is the first Chinese premier to visit Cuba since the two countries established diplomatic relations 56 years ago. According to Li, his trip aimed to deepen the two countries' relationship, forge new areas of economic cooperation, and intensify the mutual political trust. The two countries signed agreements on collaboration in the science, environmental industry, energy, public health, and agricultural sectors. China is Cuba's second largest trading partner after Venezuela. Meanwhile, a troubled lawyer went into a mass shooting rampage at a mall in Houston, injuring several people. James Buntuyan has the news. According to the police, one of the victims is seriously injured and another is in critical condition. Houston Acting Police Chief Marta Montalvo said that the shooter, who she did not identify, was a lawyer that had concerns about his law firm. The suspect died in an exchange of shots with officers. The individual was firing actively at the officers, at which time the officers engaged the individual. Suspect was pronounced dead soon after. The situation has been contained, and it does not appear, at least based on the investigation at this point in time, that it was any other but that one person. The motivation appears to be a lawyer whose relationship with his law firm just went bad. A car full of weapons was left by the suspect near the scene. The city's bomb squad has been called in to secure the weapon safe. The police added that the Federal Bureau of Investigation is now on scene to assist the investigation. The Houston shooting comes just a few days after another shooting incident happened in Washington State Mall, leaving 5 people dead. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for that global update. Samantala, puntahan po natin sila Attorney G. Bel at Jocas sa Radyo La Verdad 1350. Attorney G, good morning. June, Rina, good morning. Good morning, Tito Rina. Yan. Tita Rina, Tito June, good morning. Attorney G, narinig mo ba yung sinabi ni President Digong? Alin yun, hindi siya makakain, nasusuka siya. Oo. Ayun. Nakita niya kasi yung video. Tita Rina, nakita mo na ba yung video? Ako. Apo. Nakita ko na. Ano ba? Talaga? Pero ano ba parang fake video siya kasi fake, parang iba yung itsura ni Senator Laila De Lima. Bakit nakita mo na ba siyang ganon? Pero parang pinis lang yung mukha. Parang video parang expert pala si Rina sa ganon eh. Hindi pero masyado nang bumababa sa level ng yung usapan kasi nung dapat sana medyo konting civility lang yung dalawa. Pinagtatawanan na tayo ng tama si Senator Dick Gordon na pinagtatawanan na tayo ng buong mundo o kaya ng maraming mga bansa sa ating mundo. Dahil nga sa discourse, the level of discourse nakikita naman natin. Sila mga bata? Bumababa. Hindi maganda pakinggan at panoorin, lalo na ng mga bata. Ng mga bata. Sabi ko nga kanina kay June, imbes na nakafocus sila sa mga iba't ibang mabibigat na problema, dito sila ngayon nakafocus dito sa kanilang mga personal issues na. Parang nabaon na ilang linggo na yata tayo na parang dyan na lang tayo na-focus. Yes. Ang mga importante dapat na ika nga nabigyan ng tono ng pansin mukhang hindi na bibigyan ng tono at pansin. Tama. Maraming salamat at narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Paggamit ang automatic fare collection system sa mga pampublikong sasakyan, isinusulong ng LTFRB. Pagbabalik ng mga basura na mula sa Canada, pinagpaplanuhan na ng pamahalaan. Estilo ng bansang Colombia sa paglaban sa sindikato ng ilegal na droga na isgayahin ng PNP. At
mga Pinoy, Cambodian at Thai nationals nakiisa sa simultaneous bloodletting ng UNTV at members, Church of God International. Tingnan muna natin ang latest sa Bagyong Helen mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, good morning. Good morning, June. Good morning, Kuya Daniel. Sa ating mga kasambahay, patuloy ang paglapit nitong bagyong si Helen dyan sa may area ng Taiwan. Subalit apektado pa rin yung ilang lugar sa may extreme northern Luzon dahil sa lawak nitong nasasakop ng ulap nitong bagyong si Helen. Kanina alas 4 ng madaling araw, ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 320 kilometers sa may northeast ng Basco, Batanes. Taglay lakas ng hangin na 160 km per hour at yung pagbugso ay aabot sa 195 kph. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Ang signal number 2 ay nakataas pa rin sa may air ng Batanes Group of Islands kung saan makararanas ng masungit na lagay ng panahon. Samantalang ang signal number 1 ay nakataas sa may northern Cagayan kasama na ang Babuyan Group of Islands. Makararanas naman dyan ng mga pagulan at pagbugso ng hangin. Ayon sa Pag-asa, bagamat hindi masyadong apektado ang Pilipinas nitong bagyong si Helen, pero yung southwest monsoon o yung habagat ay hinihila nitong bagyo at nakakaapekto sa ilang lugar sa ating bansa. Partikular na makararanas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan kasama na ang Western Visayas, yung Panet, Negros Island, yung lalawigan ng Batangas, Cavite, Zambales, Bataan, Ilocos Norte, Apayao at nalalabing bahagi ng Cagayan. Dito naman po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakarans tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, pero may mga tsansa po na magkakaroon tayo ng isolated rain showers and thunderstorms, so yung biglaan pong mga pag-ulan. Yun ho mga mag-aalayag ngayong araw dyan sa may northern at eastern seaboard ng northern Luzon, delikado pa rin po dahil matataas ang mga pag-alon na dulot nitong bagyo. Bukod dyan, June, meron pang isang low pressure area na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. By October 1, ito ay posibleng pumasok sa PAR at tinitingnan direksyon, maaaring ito ay maka-apekto muli dyan sa may extreme northern Luzon. June? Ray, yung ba sinasabi mong LPA, yung nakikita namin doon sa satellite image na yon na parang buntot noong Bagyong Helen? Sa may bandang Pasipiko? Medyo malayo pa siya, Jun. Malayo-layo pa. Medyo nandun dyan pa sa may silangan niya ng Luzon. Medyo mataas yung formation niya, kaya ayon sa Pag-asa, medyo maliit yung chance na ito'y mag-landfall. Worst scenario, maaari lang na maapektuhan yung extreme northern Luzon kagaya nitong bagyong si Helen, Jun. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa, DOST. Naghahanda na ang pamahalaan ng Taiwan sa posibleng paglandfall ni Typhoon Meggy sa kanilang bansa. Mula sa Taiwan Central Weather Bureau, may hataw na balita si Amiel Pascual live. Yes, Amiel, go ahead. Magandang umaga, Angela. Patuloy ang pagmumonitor ng Taiwan Central Weather Bureau sa paglandfall ni Typhoon Meggy ngayong araw. Ayon sa Taiwan Central Weather Bureau, inaasahang magdudulot ito ng malakas na ulan at hangin. Bilang paghahanda ay nag-deploy na ng mahigit 30,000 mga sundalo ang Ministry of National Defense para sa rescue at relief operation. 72 military camps naman sa buong bansa ang itinalagang mga storm shelters na maaaring gamitin sa panahon ng evacuation. Ngayon ay nararanasan na natin ang malakas na ulan dito sa Taipei. Kagabi pa lang ay nagdeklara na ang lokal na pamahalaan sa northern at eastern Taiwan na walang pasok sa trabaho at eskwelahan. Kabilang ang lugar ng Keelung, Taipei, New Taipei, Taoyuan, Hsinchu County at City, Miaoli, Taichung, Nantou, Changhua, Pingtung, Ilan, Hualien at Taitung. Nag-anunsyo na rin ang Taiwan High-Speed Rail na buong araw ngayon ay wala ng biyahe sa buong isla. Ilang airline companies na rin ang nagkansila ng mga flights na manggagaling at patungo sa Taipei. Ilang mga kumpanya na rin, na partikular ang Central Taiwan kung saan naroon ang marami nating mga kababayan ang naglabas ng paalala na maghanda at mag-ingat sa paparating na kalamidad. Samantala, patuloy ang pagmumonitor ng Manila Economic and Cultural Office o MECO dito sa Taiwan sa kalagayan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga Filipino communities dito. Patuloy tayong mag-aantabay sa pagdating ng bagyong Meggy sa Taiwan at inaasahan itong maglalandfall mamayang tanghali. At yan muna ang latest mula rito sa Taiwan Central Weather Bureau. Angela?
Maraming salamat sa iyo, Amiel Pascual, live nagulat mula sa Taiwan. Isinusulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na gamitin sa mga pampublikong sasakyan ang automatic fare collection system. Narito ang hataw na balita ni Victor Cozare. Sinimula lang ipaunawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga public utility operator ang paggamit ng automatic fare collection system. Sa sistemang ito, hindi pera kundi store value cards ang gagamitin ng mga pasahero sa pagbabayad sa jeep, bus, taxi, UV Express at iba pa kagaya ng ipinatutupad sa MRT at LRT. Kung mabayad ang pasahero using a card, tapping the card in the terminal, asa man mo adto ang kwarta direkta dito sa accounts operator. Very convenient on the part of the operator. Wala na yung sukli-sukli. Usahera ba, bisan pa og na ay cambio ang driver, musulti na lagway ay cambio. So that's a passive form of overcharging, no? They were receptive, the idea. Because first, dili na sila mahadlok nga hold upon, wala na may kwarta involved. Nilinaw naman ni Delgra na hindi mandatory sa mga PUV operator ang paggamit ng automatic fare collection system, subalit binibigyan lamang nila ng ideya ang mga ito sa benepisyo ng nasabing sistema. Ayon sa ahensya, nasa 3 hanggang 4 na kumpanya sa Pilipinas ang nagpo-provide ng automatic fare collection system, subalit wala silang iniindorsong partikular na kumpanya. Para naman sa National Center for Commuter Safety and Protection, kailangang pag-aralan munang mabuti ang panukala. Bagamat magiging kumbinyente ito para sa mga commuter at masusolusyonan ng sistema ang excessive na paniningil, posible namang tumaas ang pamasahe dahil dito. May tinatawag na operating requirements din yung mga operators na yan. So, dalawa lang yan. Either dagdagan ang pasahe para kumita yung kumpanyang yun o bawasan ang kita ng operator. Whichever is going to be controversial. Sigurado ngayon, hindi papayag yung operators na bawasan ang kanyang kita. Umaasa ang National Center for Commuter Safety and Protection na magkakaroon muna ng malawakang konsultasyon ang LTFRB hinggil sa programa, kung saan hindi lamang mga operators ang kausap, kundi pati ang hanay ng mga commuters. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinaplano na ng pamahalaan ang pagbabalik ng mga basura na galing sa Canada, alinsunod na rin sa kautosan ng korte. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang Pilipinas sa Canada kung paano maibabalik ang mga basurang illegal na dinala sa bansa. Ayon sa Bureau of Customs, kulang sa 100 container van pa ang natitira sa mga basura dahil wala ring local government unit na gustong tumanggap sa mga ito. We cannot just go to any place and dispose that. There's a process. We need to request permit, lahat ng bayan na dadaanan, and then yung lugar, may kontrata yan, yung paano siya i-dispose, may permit dapat yung LGU. Natuklasan ng BOC ang mga basurang dumating sa bansa noong 2013 at 2014 na idineklarang recyclable materials. Nagsampa ng kaso ang pamahalaan noong 2014 at nito lamang June 30, 2016 ay naglabas ng desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 1 kung saan pinababalik sa Canada ang mga basura. Sa pagbisita sa Pilipinas ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong nakaraang taon ay sinabi nito na pinag-aaralan na nila ang isang batas upang hindi na maulit ang insidente. Subalit ayon sa EcoWaste Coalition, signatory ang Pilipinas at Canada sa Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal. Nakasaad sa nasabing kasunduan na bawal ang pagpapasok ng hazardous waste ng isang bansa sa ibang bansa at kapag nangyari ito ay dapat bawiin ng pinanggalingang bansa ang kanilang basura. Maging ang bagong kalihim ng DENR ay isusulong din ang pagbabalik sa Canada ng mga basura. Why should we accept to be the basurahan ng other countries, whether it's Canada or wherever? It's out of the question. We should follow the court if that's what the court says, di ba? Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Nais pa imbestigahan ni Senator Antonio Trillanes IV sa Senate Blue Ribbon Committee si President Rodrigo Duterte kaugnay ng pagkakadawit niya sa mga umano'y ginawang pagpatay ng Davao Death Squad. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Sa privilege speech ni Senator Antonio Trillanes IV sa plenary session kahapon, idiniin niyang totoo at walang inconsistency ang testimonya ni Edgar Matobato sa naging hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Si Matobato ay ang dating umanong miyembro ng Davao Death Squad at pangunahing nagturo kay President Rodrigo Duterte na umunay nag-utos sa mga pagpatay sa Davao City noong mayor pa lang siya. Ayon kay Trillanes, hindi sinabi ni Matobato na si Duterte ang nag-utos na ipapatay ang pinaghihinalaang teroristang si Sally Macdum, kundi ang itinuro niyang kanang kamay nito na si Arthur Las Cañas. Ipinakita rin ng senador ang ilang clips mula sa mga pahayagan na nagpapatunay na nangyari talaga ang pagsabog sa isang moske sa Davao City. Idinepensa din ito ang pagkakamali ni Matobato sa lugar kung saan pinatay ang negosyanteng si Richard King dahil wala naman anya ang testigo sa mismong lugar ng pinangyarihan ng krimen kaya't limitado lang ang alam nito. Ipinakita naman ni Trillanes ang service card noon ni Matobato, ATM at identification card na siya ay naging auxiliary service worker bilang pruweba sa sinasabi ng testigo na naging empleyado siya noon ng Davao City Hall. Para mapakita naman na naging asset siya noon ng mga polis, pinakita naman ang isang identification card kung saan nakalagay doon na isa siyang dating ahente ng Criminal Investigation and Detection Group ng Davao at ang isa pang job order na na-assign siya sa Heinous Crime and Investigation Section. Pati lisensya ng barel at permit to carry firearms na otorisado mismo ng Office of the Mayor ay ipinakita rin ng senador. Ayon kay Trillanes, sapat na ang mga ebidensyang ito upang makumbinsi dapat ang Senado na imbestigahan na si President Rodrigo Duterte at ang kanyang pananagutan sa ginawang pagpatay ng Davao Death Squad. With this, each of us in this August chamber is at a crossroads and the whole world is watching our next step. On one hand, we can sweep these very serious allegations under the rug, or we can decide to fulfill our mandate in our system of checks and balances by expanding our investigation to rule out that possibility that indeed we have a mass murderer as President of the Republic. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, pilit kang pinagtatakpan ni Trillanes ang mga butas ng testimonya ni Matobato. The presentation of Senator Trillanes were full of half-truths. Wala naman pong pinag-usapan na meron po talagang 1993 bombing ng katedral at ng moske. And yung mga ninarrate ni Mr. Matobato, pwede niyang basahin sa dyaryo yon tapos dugtungan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso labang kay Senador Leila de Lima kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Maraming kaso ang maaaring kaharapin ni Senador Leila de Lima. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na maisasampa ang mga ito matapos ang mga testimonial evidence at karampatang pag-iimbestiga ng Department of Justice sa umano'y koneksyon ng senadora sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. After the investigations are finished, I am sure of my evidence. Plenty drugs actually. Traceable by no bail yan. Samantala, payag din naman ang Pangulong imbestigahan siya sa mga umano'y extrajudicial killings dahil sa anti-illegal drugs campaign nito sa kondisyong nakabatay ito sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi rin takot ang Pangulong tuligsain ng ibang nasyon o ng mga international organizations sa ginagawa niyang pamamalakad sa Pilipinas. You disregard the flag, the Constitution, there will be trouble. Yan, sabihin ko. Find me a fault there if there is. Because you have to begin with the criminal laws of my land. Tsaka yung inyo, sauce for the gander is sauce for the goose. Kung lahat ng countries takot sa inyo, hindi ako takot sa inyo. You want it to answer, you answer also. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Nais naman gayahin ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang Colombia-style anti-illegal drug campaign upang sugpuin ang mga sindikato ng droga na nag-o-operate sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Planong bumuo ng pamunuan ng pambansang pulisya ng tinatawag na search block o specialized group ng mga pulis na nakafocus sa paglaban sa sindikato ng illegal na droga sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, nais niyang gayahin ang estilo ng Colombia, subalit tumanggi itong magbigay ng detalye ukol dito. Kayo mga drug lord, layas na kayo dahil gagawa ko ng mas matindi pa sa search block ng Colombia. Ang search block, aniya, ng National Police of Colombia ang nakapatay sa drug lord na si Pablo Escobar noong 1993 at nakabuwag sa Medellin at Cali drug cartels. Aminado naman si Chief PNP na malaki ang pagkakaiba sa batas ng Colombia at Pilipinas, tulad na lamang sa wiretapping law kung saan maaaring tiktikan ng mga otoridad sa Colombia ang mga kausap ng hinihinalang drug lord na mahigpit namang ipinagbabawal dito sa Pilipinas. Maaari din aniyang kumpiskahin ng pamahalaan ang mga ari-arian ng isang drug lord. Kailang batas sa forfeiture of fruit properties considered to be fruits of the crime. Halimbawa, kagaya yung kay Odekta, di ba? Patay na yung mag-asawa, tapos marami siyang properties. Kung ma-prove ng police, automatic kagad, forfeit kagad yung in favor of the government lahat ng properties nila. Dahil dito, hihilingin niya kay President Duterte na gawing urgent ang mga isusumiting batas sa Kongreso para sa agarang pagpapatupad nito. Paliwanag pa ni Bato ang kaibahan pa sa Colombia mismo nang gagaling ang illegal na droga na kapag napigilan ang produksyon ay tapos na ang problema, habang ang Pilipinas naman ay consumer mula sa mga kalapit bansa sa Asia. Kaya naman, oras aniya na maging matagumpay sila sa paglaban sa illegal na droga ay rehabilitasyon naman ang kanilang susunod na problema. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sinimulan ng talakayin sa House Plenary ang pagpapasa ng kauna-unahang budget proposal ng Administrasyong Duterte. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nagsimula na ang debate sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso para sa panukalang budget ng Administrasyon Duterte sa taong 2017 na nagkakahalaga ng 3.35 trillion pesos. The 2017 budget embodies our collective commitment to support the President's agenda for real change. Ipinirisinta ni House Appropriations Committee Chairman Carlo Nograles sa mga probisyon ng House Bill 3408 o ang 2017 General Appropriations Bill sa plenaryo. Kabilang na ang paglalaan ng halos 700 bilyong piso sa sektor ng edukasyon kung saan target na makapagtayo ng mahigit 37,000 silid-aralan bilang paghahanda sa full implementation ng K-12 program. 7 billion pesos upang makapag-hire ng mga doktor na ipapadala sa mga mahihirap na nayon, 50.2 billion pesos para sa mga benepisyaryong mahihirap ng PhilHealth, 78 billion pesos para sa Conditional Cash Transfer Program at 23.4 billion pesos para sa pagbibigay ng 20 kilo ng bigas sa mga CCT beneficiary sa loob ng 1 taon. Gayon din ang pabahay para sa mga mahihirap na may 21 billion pesos na alokasyon. Ipinirisinta na rin sa plenaryo ang 39 billion pesos para sa pagtataas ng sahod ng mga sundalo at pulis. Our policemen and soldiers risk their lives to ensure peace and order in the country, and they deserve to be compensated for their valuable contribution. Sa ikatlong linggo ng Oktubre, inaasahang makapapasa na sa lower house ang panukalang budget. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Benjamin Jokno, ang pagdinig ng Kongreso sa national budget ay nakapaloob pa rin sa inaasahang schedule at sa Disyembre ay inaasahang malalagdaan na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Rina, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world.
Racism is becoming a concern in the United Kingdom after it decided to leave the European Union. Data published by the UK's National Police Chiefs Council show racist attacks against immigrants in the country increased significantly by 58% since the EU referendum in June. But many immigrants are reluctant to report the racist attacks to the police in fear of more retaliations. Here is a statement of an immigrant in UK. The first word they were supposed to say hello, how are you, but they said you're not welcome to these neighbors and you're not part of this community, so get out of our community. The Russian Energy Minister Alexander Novak is set to fly to Algeria this week for talks with OPEC on output cuts. June Garin has the news. Russia is working on developments at home, indicating that its oil reserve is still at a sufficient level despite the ongoing oil crisis in the region. Thus, non-OPEC Russia is not preparing for any coordinated production action. 5 leading Russian oil companies responsible for 3/4 of output in the world's largest producer all say they will be boosting output next year after reaching record levels in recent months. No doubt, all these companies would obey if President Vladimir Putin ordered them to curtail production. But so far, Putin has had no meeting with leading Russian oil producers, state-owned or private, and even the Energy Ministry has yet to hold such consultations to sort out details and logistics of any output action. Kremlin-controlled Rosneft, Russia's largest oil-producing company, which accounts for over a third of Russian production, has been the biggest opponent of the global oil freeze deal since it was first discussed at the beginning of the year. Rosneft's influential chief, Igor Sechin, a close ally of Putin, has said internal differences were killing OPEC and its ability to influence the market. The Rosneft source said the firm's position has not changed. Russia's Rosneft can still assure of a stronger investment after Putin met with Saudi Crown Prince in early September. The countries had agreed to work together to help stabilize oil markets. June Garin, UNTV News and Rescue, Europe. The first presidential debate between Donald Trump and Hillary Clinton will start in just a few hours, and political experts says that the showdown will be unpredictable between the two candidates. From New York City, Noni Ramos will give us the details live. Yes, Noni, go ahead. Good morning, Rina. In just a few hours, the first presidential debate, one of the most anticipated political events in modern American history, will start between two of the most popular political names in American politics today. The presidential debate tonight will bring together for the first time on the same stage both Democratic nominee Hillary Clinton and Republican candidate Donald Trump. Political experts from both parties says that no one can predict how the showdown will turn out, given Trump's personality of non-traditional campaign and Clinton being the first woman leading presidential ticket on the debate. The stakes are high for both presidential nominees. Recent poll shows the election has become tight on both national and battle state races, and tonight's debate can alter the course of the campaign leading to the November election. Republican aides say that Trump may bring up the issues of his rival's email scandals, allegations that Clinton Foundation, and past scandals involving her and former President Bill Clinton, to show the public that she is like most corrupt politicians and he is the candidate to bring change. While Democrats expect Clinton to throw in Trump's past rhetoric against women, his words against Mexican, African-American immigrants to show that he cannot lead all Americans, and to provoke Trump into errors to prove that Trump's temperament is unfit to become the next president. Tonight's debate is the first of the series of debates between the two before the general election, and all eyes are expected to watch the showdown between the two later as they debate who should be the next president of the United States. And that is the latest update live. Noni Ramos, UNTV News and Rescue, New York. Thank you, Noni Ramos, reporting live from New York City. Aid convoys reached besieged Syrian towns for the first time since April.
The convoys coordinated by United Nations agencies and the Syrian Arab Red Crescent reached families in Madaya and Zabadani in rural Damascus and Al-Fwa and Kefraya in rural Idlib. 70 trucks carried food rations sufficient for 60,000 people for 1 month. UN relief operations in Syria resumed last Thursday after being suspended due to a deadly attack in western Aleppo on September 19. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina. Hinangaan naman ang direktor ng pelikulang Pitch Perfect ang Filipino a cappella group na Acapelago na nagkampiyon sa idinaos na Asia-Pacific A Cappella Championship League sa Singapore. Narito ang hataw na balita ni Annie Reyes. The champion is from the Philippines. Bukod sa pagiging kampyon, nakuha rin ng Pinoy a cappella group Acapelago ang Fan Favorite Award, ang Best Lead Vocal Award at ang Best Bass Singer. Kabilang sa winning piece ng grupo ay ang Tonga at Queen of the Night. Lubos ang paghanga ng live audience sa performance ng Filipino a cappella group. Gayun din ang ohrado na si Dick Sharon, ang musical director na sikat na movie na Pitch Perfect. Performances tonight were amazing. We heard world-class performances from many different groups around the region. Lots of beautiful singing. Samantala, lubos rin na kinagagalak ng mga Pilipino dito sa Singapore ang karangalan na ibinigay ng grupo sa ating bansa. Kami po ay nagagalak na binigyan nyo kami ng karangalan at dinala nyo uli ang bandila ng Pilipinas na isa sa mga magagaling na mga awit sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana magpatuloy pa ang inyong pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Nagpabot naman ng pasasalamat ang grupo sa suportang ipinakita sa kanila ng ating mga kababayan. Salamat po sa mga sumuporta through prayers at sa mga Pilipino na pumunta dito sa venue para sumigaw, sumuporta at maraming salamat. Woo! Panalo tayo! Yeah! Tinignan naman yung mga videos ng mga kalaban namin. Sobrang gagaling nila kaya hindi namin masabi kung ano, kaya ba natin to, guys? Galingan na lang natin kasi sobrang galing ng mga nakalaban natin ngayon. Pero sa wakas, nakuha natin. Salamat, Lord. May tabibo akong nakita ang mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay isa, siyang lider na nagsabi ng kwak. Tunay na napahangang muli ng grupo ang mga manonood sa kanilang pagtatanghal. Kaya naman, marapat lang na sila ang tanghaling kampyon sa taong ito. Annie Reyes, UNTV News and Rescue, Singapore. Congratulations muna sa Acapella. Galing kasi na Singapore kaya natagalan ng onte. No? Natagalan na. Congratulations sa Acapella Go. At we had the privilege also kasi before na nag-guest sila dito. Na-meet natin bago sila na pumunta sa Singapore. Congratulations once again. We are proud of you. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang dapat yung abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte handang magbukas ng alyansa sa Russia at China, ngunit hindi puputulin ang ugnayan sa Estados Unidos. Pagdinig sa umano'y drug trade sa New Bilibid Prison, ipagpapatuloy ng House Committee on Justice sa susunod na linggo. Unang US presidential debate, inaabangan na ng libu-libong spectators. Mahigpit na seguridad ipinatutupad sa loob at labas ng Hofstra University sa New York. Mga Pinoy, Cambodian at Thai nationals nakiisa sa simultaneous bloodletting ng UNTV at members Church of God International. Tatlong biktima ng hit and run sa Quezon City tinulungan ng UNTV News and Rescue at Department of Public Order and Safety o DPOS Rescue Team.
Katuwang natinlungan ng UNTV News and Rescue Team at DPOS Rescue ang 3 biktima ng hit and run sa Quezon City. Alamin natin ang detalye niyan kay Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Nerespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Tinulungan ng grupo katuwang ang Quezon City Department Public Order and Safety Rescue o DPOS ang 3 biktima na nagtamo ng sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga nakakita, sakay ang mga ito ng tricycle at mag-U-turn sana patungong eastbound lane sa Barangay Holy Spirit nang mabangga ng isang sports utility vehicle. Sa lakas ng pagkakabangga June sa likuran ng tricycle ay naiwan ang bumper at plaka ng sasakyan na RGT 555 na mabilis umanong tumakbo. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na sa East Avenue Medical Center ang mga biktima habang iniimbestigahan ng traffic sector ang pangyayari, lalo pat bawal dumaan ng mga tricycle sa Commonwealth Avenue. Yan ang tulong muna bago balita. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Ipagpapatuloy ng House Committee on Justice sa October 5, araw ng Miyerkules ang pagdinig sa umunoy drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, kabilang sa kanilang ipepresentang testigo ang mga dating security aide ni Senator Laila de Lima nung siya pa ay kalihim pa ng DOJ. Inaasang ihaharap din sa pagdinig ang kilalang high-profile drug lord na si JB Sebastian na munay na sa sentro ng drug trade sa Bilibid. Naniniwala naman si House Justice Committee Chairman Congressman Reynaldo Umali na magiging kritikal ang magiging mga pahayag ni Sebastian ukol sa kalakalan ng illegal drugs sa NBP at kung may isisiwalat ito laban kay Senator de Lima. Ipinahayag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano nitong pakikipag-alyansa sa China at sa Russia sa usapin ng kalakalan at komersyo. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Palalawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China at Russia. Ayon sa punong ehekutibo, nakausap na niya si Chinese President Xi Jinping. I'm going to China. I will open up all avenues of trade and commerce. They can come in. Subalit nilinaw naman ni Pangulong Duterte ang balak din nitong pagbibigay ng nasa 60 taong kontrata sa pagpapatayo ng mga factory at hindi pagbebenta ng land property sa mga magiging Chinese investor. I can give them 60 years plus another 60 years. By that time, you won't need your factory here already. Bigyan ko 60 years, renewable for 60 years. Okay, bakit pa sila magbili ng lupa? Bukod dito, nagkaroon na rin siya ng pakikipag-usap kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev at sinabi ang planong pakikipag-ugnayan sa Russia. Nag-one-on-one. Matagal kami, sabi ko na I think I'm about to cross the Rubicon between me and the United States. At least for the 6 years. I would need your help in everything. Trade, commerce, and I will open up. Muli namang binigyang diin ng Pangulo na hindi ito nangangahulugan ng pagtigil ng Pilipinas sa pagiging kaalyado ng Amerika. Subalit sinabi ring hindi nito ibig na magkaroon ng military alliance sa US. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Mula kay Joan Nano, live. Yes, Joan. Good morning sa iyo, Monica. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay at sa mga kababayan nga natin na babiyahe ngayong umaga, Monica, ay paghandaan na nga nila ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Lalo na dito pa lamang sa aking likuran ay makikita mo talaga na heavy traffic situation na ang nararanasan ng ating mga motorista. Silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa mga dadaan dito sa EDSA southbound,
kung kayo ay manggagaling mula sa Balintawak ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic. Subalit bahagyayang babagal habang kayo ay papalapit ng Muñoz at North Avenue, lalo na doon sa mga dumadaan dito sa may inner lane sa may North Avenue dahil na rin doon sa mga sasakyan na nagbababa ng kanilang mga pasahero dyan sa may MRT. Mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan habang kayo ay papalapit ng Quezon Avenue, lalo na po doon sa mga dadaan sa may intersection area. Pero para doon sa mga motorista na dadaan naman dito sa may Quezon Avenue flyover ay maluwag pa ang sitwasyon ng traffic. Mabagal na rin ang galaw ng mga sasakyan sa may area ng Kamuning at Cubao. Mula naman dyan sa may Santolan, Ortigas Avenue ay asahan na ng ating mga motorista ang moderate to heavy traffic sa mga oras na ito. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic hanggang sa may bahagi ng Shaw Boulevard hanggang kayo po ay makarating ng Boni Pioneer. Makakaramdam lamang po tayo ng unti-unting pagluwag sa daloy ng mga sasakyan pagdating nyo dyan sa may bahagi ng Buendia hanggang sa Magallanes. Habang sa mga babaybay naman ng northbound EDSA sa ating mga motorista na naglalakbay sa mga oras na ito ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa ang biyahe ng ating mga kababayan. Bahagya lamang magiging mabagal ang traffic sa may bahagi ng EDSA Taft, Magallanes, Buendia at Ayala. Gayon din dito sa may bahagi ng Kamuning area, partikular na doon sa ating mga kababayan o mga motorista na dadaan sa may East Avenue. Silipin naman natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin natin itong area ng Santa Mesa, Manila. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa mga kababayan po natin na maglalakbay patungo po ng Cubao. Sa mga oras na ito ay bahagya na pong mabagal ang sitwasyon ng traffic sa lugar po na yan. Habang ang kabilang bahagi naman po, light to moderate ang mararanasan ng ating mga motorista para naman po dun sa mga patungo ng Nagtahan Bridge. Habang sa may area naman po ng EDSA Guadalupe, ang ating pong mga motorista na manggagaling po ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard ay bahagya na pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Samantala magiging maluwag naman ang sitwasyon ng traffic sa kabilang bahagi po ng kalsada para naman doon sa ating mga commuter na manggagaling po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Puntahan naman natin ang Roas Boulevard sa may Manila area. Ito pong mga sasakyan na makikita nyo ngayon, ito po yung mga galing ng Pedro Hill patungo ng Calao. Sa mga oras na ito ay light to moderate traffic situation pa ang nararanasan ng ating mga motorista. Gayon din yung kabilang bahagi po, light to moderate pa sa mga oras na ito. Itong mga manggagaling ng Calao patungo naman po ng Pedro Hill. Samantala sa may EDSA Q-Mart, ito pong mga sasakyan o ang ating pong mga commuter na manggagaling po ng Kamuning patungo ng Cubao ay medyo paghandaan na po nila ang mabigat na sitwasyon ng traffic habang ang kabilang bahagi naman po ay light to moderate pa ang nararanasan ng ating mga motorista para naman po dun sa mga maglalakbay galing Cubao patungo naman ng Kamuning. Habang sa may area naman ng Letre Malabon para po sa mga patungo ng Monumento area sa ngayon ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Gayon din, light traffic situation ang mararanasan ng ating mga motorista sa mga bumabaybay po sa kabilang bahagi ng kalsada para naman doon sa mga patungo ng C4 Navotas Road 10. Monica, muli nga nating ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Martes, hindi po maaaring makabiyahe sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Subalit meron yung window hours simula ngayong alas 10 ng umaga hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cozare ang ating mga balitang Promdi. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. O ganiya ang mga batita gawas sa kauluhan. Usa ka negosyante sa Cebu ang naghatag og mga high-powered firearms sa Police Regional Office 7 isip pagpakita og suporta sa programa sa mga pulis. Ang balita ay hatod kanato ni Gladys Tuabi. Suportado sa business sector sa Cebu ang mga programa sa Police Regional Office 7. Upat ka assault rifles ug usa ka sniper rifle nga mobalor og 1.5 milyones pesos ang gihatag sa usa ka negosyante sa mga pulis sa rehiyon. You know, the one that made me decide is your regional director.
I mean, we owe it to him. He risked his life in that Mama Sapano incident. And I know these people. These are people that all of us needs to help. Matod kang Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talino, dako ang maitabang niining mga armas sa kapulisan, ilabi na sa kampanya batok sa illegal nga droga. Timing usab ang pag-abot ni ini aron magamit sa special weapons and tactics nga mopaubos sa usa ka pagbansay nga pangunahan sa Special Action Force. Ang sabi ko nga ay ini-enhance natin, in-upgrade natin yung ating SWAT. And in relation to this, meron tayong SWAT training. So tamang-tama, mayroong dumating na donation of ma-enhance yung capability ng SWAT natin dito sa region. Specifically yung SWAT ng Arsog na ipapasama natin doon sa training na gagawin ng PNP Special Action Force. Gipaabot usab karon sa PRO 7 ang gilauman nga helmet o vest nga magamit sa SWAT team sa rehiyon. Nagpasalamat sab ang kapulisan sa mga negosyanteng niatiman ug mihatag og tabang aron mas matarong panila ang pagserbisyo sa katawhan. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nagpatabang sa Department of Environment and Natural Resources ang grupo sa mga nagahimo og native products sa Samar aron masuta kung unsang klase sa yuta ang haom nga tamnan og tikog nga kinahanglanon sa paghimo og banig. Ang balita ay hatod kanato ni Jeneline Gakit. Nag-aawhag ang Banig Association San Basay Samar ha Research Center ng Department of Environment and Natural Resources nga buligan hira nga may sabtan kung ano nga klase hintuna natubuhin tuhay ang tikog nga amo ang giunahi nga materyales hapag himuhan ira produkto. Sumalaha grupo, may higayon nga diri natubuhin maupay ang tikog nga hinungdan ng pag-ubos ang ira produksyon. Sumalaha DTI, ang Basay Samar naging kukonsidera pagkayana nga capital ha native product sa Eastern Visayas gamit ang tikog. Sumalaha Presidente ang Basay Association for Native Industry Growth nga Anita Ogrimin, kahuman ang paglasorbuhan Bagyo Yolanda hadton 2013, damo nga mga grupo ang bumulig haira, pinaagihin paghataghin training, livelihood ngan machines para mapadagmit ang pag-ayad han ira magkadordilain nga produkto tikang habanig. Ang aton dinhi sustainable na aton tikog. Only nakikinanglan pa kami gihapon hinsuportan kundi ba nga mga agency kay mayada namon gutila nga problema. Samtang ginaagat liwat ang Department of Trade and Industry ang lokal nga panggobyernohan nga ikupod ha ira bottoms up budgeting ang pagpatindog hinegosyo center ngan tindahang Pinoy para damo nga magutiay nga mga asosasyon ang mabuligan. Having the Tindahang Pinoy or the auto second generation products, hamols. Kay ang purpose ito is para man ha producers damo ang halin. Kay ang malls karatuan manggodhan mga namamalit. So magkakamay-ada ang Tindahang Pinoy ha malls. Magkakamay-ada giha pa mga tour destinations. Sumalakan DTI Regional Director Cynthia Nieras, hapag kaya na may sobra 20 na nga mga bungto ha Eastern Visayas ang may ada negosyo center. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Patay ang usa ka lalaki human mabangga sa 16-wheeled truck ang iyang gisakyan nga tricycle. Ug usa ka lalaki ang gidakop sa mga otoridad sa Bacnotan, La Union. Si Toto Fabros alang sa maong balita. Arestado ti maysa nga lalaki iti naisangkat nga oplantok hang dagiti otoridad di Bacnotan, La Union. Naaresto ni Ralph P. Licudan Blanes alias Badong, 35 anyos ang nanaid ti barangay Poblasyon. Kalpasan nga nakumpiskaran ti upat nga pakete ti may pagarup nga shabu, balbala ken patadem. Nagka-tukhang kami sa kanya pero hindi siya nag-surrender. So nagkanta kami ng police operation, nag-file kami ng search warrants against sa kanya. Ito may dati siyang kaso at number 67 sa what's listed ng municipality. Ti agdama kita dati kustudiya ti PNP ti suspect.
Kabayatan na natay ti maysa nga lalaki kalpasan nga nadungpat ti pinagluganan da nga tricycle iti maysa nga 16-wheeled truck iti kawatiwatan ti Vergara Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pasado alas 12:30 iti tinga ti rabii. Nabigbig ti pimusay nga ni June Marcelo Espiritu, 35 anyos, agnanaid ti barangay Pangatyan, Cabanatuan City. Nadangran met ti may sapay nga kadwa ni Espiritu nga nabigbig nga ni Walter Ibarra, 38 anyos, agnanaid ti Kalibangbangan, Cabanatuan City. Itong dalawang tricycle na single, sakto pasalubong ako. Ngayon, nagbanggaan tong dalawa gewang-gewang silang dalawa, tapos pumunta sa akin yung isang tricycle. Ayun, naka-shoulder pa ako. Kung hindi ako nakapagpreno, di mahulog naman ako sa tulay. Nayapan ti Duway Jejun MB Gallego Memorial Hospital. Toto Pabros, UNTV, Damag Ken Salvar, La Union. O kana ang mga balita nga atong gitutukan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa Studio June. Salamat Victor Cozare. At para naman po sa detalye ng mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Go ahead, Angela. Good morning again, June, and these are the news abroad. Millions of people are expected to tune in later for the first U.S. presidential debate. Thousands more are starting to flock in Hofstra University in New York to watch. Aaron Romero has the news live from New York. Aaron, go ahead. Good morning, Angela. Thousands of spectators have started to come in Hofstra University here in New York as the first debate showdown between Hillary Clinton and Donald Trump begins tonight. Hofstra University in Hempstead, New York is the host of the first U.S. presidential election, and the atmosphere here has begun to be intense as people continue to enter the campus for the debate. Security is tight and both audience and media were subjected to intense surveillance. Aside from the two presidential candidates, politicians and experts from both parties are expected to come in as well and to provide press briefings and interviews later after the debate on how they have seen the debates tonight. According to experts, tonight's debate is seen as one of the most anticipated political event in the country this year, and more than 100 million people around the world is expected to watch either from their television. Showing how much this election has become an interest to the world. UNTV will be covering tonight's event here from the Media Center of Hofstra University, together with more than 1,000 U.S. and international media. And that is our latest update of the situation here live. Aaron Romero, UNTV News and Rescue, New York. Hey Aaron, I have a question for you. What would be the main focus of the debate, the main topic? Right now, we don't have much information yet because we are expecting that Hillary Clinton and Donald Trump will be bashing each other in the debate hall. Because I think it will be geared towards the economy and security of America. And I have one last question for you, Aaron. While we all know that the main attraction or main highlight of this event are the two presidential balls, however, we have heard some news about guests being invited, especially by Hillary Clinton's camp. And among the guests are said to be the 9/11 survivor, a woman, a single mom, and a single mom and a woman who is also a domestic abuse survivor, and also a woman with cerebral palsy who is said to be was the same woman who was featured on the campaign attack against Donald Trump's mocking of a disabled reporter. So I was wondering who would be Trump's guest at this time to somehow, intimidate Hillary Clinton. Right now, it has been a very secretive story from the camp of Trump, but we have been seeing a lot of demonstrators outside the university campus. Maybe we should wait for the further developing stories here in the debate hall. All right.
right, thank you for that, Aaron Romero, and we'll be hearing a lot from you for this debate. Thank you, Aaron Romero, reporting live from New York City. Russia and the United States accused each other on recent escalations of attacks in Syria. Sonny Cos has the news. US, Britain, and France called for a meeting with the United Nations Security Council to discuss the recent escalations of attacks by the regime in Aleppo, Syria, that aims to retake the city from rebel forces. United States Ambassador to the United Nations Samantha Powers called the attacks as barbarism and not counterterrorism, and accused Russia on sponsoring the attacks. Instead of pursuing peace, Russia and Assad make war. Instead of helping get life-saving aid to civilians, Russia and Assad are bombing the humanitarian convoys, hospitals, and first responders who are trying desperately to keep people alive. Meanwhile, Russia's ambassador to the United Nations, Vitaly Churkin, defended his country's actions and said that peace is almost impossible to achieve in Syria. В результате на территории Сирии орудуют сотни вооруженных группировок. Территорию страны бомбят все, кому не лень. Возвращение страны к миру стало почти невозможной задачей. On September 9, U.S. Secretary of State John Kerry and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov brokered a ceasefire aiming on restarting the peace process, but was cancelled following the bombing of an aid convoy last Monday. Sonicos, UNTV News and Rescue, United States. In other news, Russia completes construction of a large military base close to border with Ukraine. June Garin has the news. Russia is completing construction of a large military base in its southern Rostov region, close to the border with Ukraine, which will house a motorized rifle division. Up to 10,000 servicemen are expected to be deployed at the base. Заканчиваются отделочные работы в последних 3 общежитиях. Производятся пусконаладочные работы по инженерным системам жизнеобеспечения. В ближайшее время военный городок будет готов к размещению личного состава. The base, which consists of 3 military facilities, is located about 100 kilometers from the Ukrainian border. It is the latest in a chain of new military sites along what the Kremlin sees as its front line in a growing confrontation with NATO. Russia and NATO member states share borders around the Baltic Sea, while further south, the two blocs are separated by Ukraine and Belarus. But since Ukraine's pro-Moscow president was ousted in a popular uprising 2 years ago and replaced with a Western-leaning administration, the perception in Moscow is that Ukraine has become de facto a NATO satellite. June Garin, UNTV News and Rescue, Europe. And those are the news abroad. Back to you, June. Thank you, Angela. Alamin naman po natin ang update sa ating libreng sakay bus kasama si Melvin Arbo live. Yes, Melvin, ano bang pinaalmusal mo sa ating mga kasangbahay na libreng sumakay dyan, mga pasahero natin, Melvin? Good morning, June. Good morning sa ating mga kasangbahay at syempre sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. June, ang ating pong pinaglingkod kanina sa ating mga pasahero ay syempre mas madali kasing ma-serve dito sa loob ng bus yung libreng pandesal natin at pati na po yung mainit na kape din. Yan. Yun ang kanilang napag-almusalan dito kayo na sa ating libreng sakay bus. At dito na po tayo ngayon, June, sa may SM Mega Mall sa bus stop at kung saan tayo ay nagbaba ng mga pasaherong na isakay po natin dyan po sa may bandang Baclaran Coastal. At karamihan din sa naisakay natin dyan kanina, naihatid din natin sa kanilang mga pagpasok sa kanilang mga trabaho at sa mga eskwelang kanilang pinapasukan dahil halo-halo John ang ating mga naisasakay na mga pasahero dito sa ating bus. May mga estudyante, may mga nagtatrabaho, mayroong mga namamasyal lang, mayroong may mga pupuntahan at lahat ng mga yon ay naihatid natin sa kanilang mga pupuntahan kanina pa. At ngayon nga,
inaabangan natin yung mga sasakay naman papunta po dyan sa Monumento area sa ating pagbiyahe sa mga oras na ito. At ito po siyempre atid sa atin to ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Rason at ng programang Ang Dating Daan ni Brother Eli Soriano na siyang may sponsor din ng free Bible dito sa ating bus. Yan. Lagi tayo meron nakantabay ditong Bible para sa mga pasaherong gustong magbasa ng Biblia. Meron tayong Bible na ipamamahagi sa kanila. At siyempre, yung libreng wifi din na ang password ay libreng sakay. Kaya napakaaluan ng mga pasaherong sasakay, mag-avail ng public service ng UNTV na libreng sakay. Bukod pa dyan, doon sa ating air-conditioned ambience sa loob ng ating bus. Balik sa inyo sa studio, Jun. Melvin, malamig pala dyan sa libreng sakay bus. Ilan ba ang average na pasahero ang naisasakay niyo dyan araw-araw? Jun, nakalimutan ko pala kanina, no? Ang average po natin dito, Jun, umabot tayo ng 230 to 250 a day. Ano? Isang ikot yan mula Monumento area, going to Baclaran Coastal, at Baclaran Coastal, babalik tayo ulit ng Monumento area. At sa loob ng isang linggo, Jun, nakakapagsakay tayo ng a total of 1,200 na mga pasahero na kung yan ay i-convert natin sa pera, no? Sa pamasahe, mag-average na lang na 12 pesos minimum ang pamasahe, ay nasa ano rin yan, umabot din siya ng nasa mahigit kulang-kulang 3,000 pesos araw-araw ang nagagastos natin o ang katumbas na perang na ipaglilingkod natin sa ating mga kasangbahay na mga commuters araw-araw yan, June. Melvin, pakitanong mo naman sa pasahero dyan kung gaano ka-komportable yung nauupuan nila, yung ambience dyan. Para maliwanag, baka naman nagsisinungaling ka, nagpapapogi ka lang dyan. Sarap ng tao. Wala ka na pasahero. Nagulat siya. Ito si Manong. Oh. Manong, kumusta naman bang yung pagsakay dito sa ating bus? Napaka-komportable po. Yun, Ayan, si Manong na may sabi niyan, komportable. Saan kayo ibaba? Monumento. Saan kayo sumakay? Ayala. Magkano pamasahe niyo po doon? Malaking tipid po. Nasa 60 plus na. Biro mo yun, John. 60 pesos ang matitipid ng pasahero natin dito. Ano pangalan niyo po, Manong? Nelson po. Si Manong Nelson. Sumakay siya ng Ayala. Baba siya ng Monumento area. Kaya, ayan, narinig naman natin, maalwan dito. Kaya napakagandang ma-avail ito ng ating mga commuters sa kanilang mga pagbiyahe mula Baclaran, Monumento, Baclaran. Every morning yan, June. Mula 4:30 in the morning, Monday to Friday. By the way, this coming Friday, wala tayong biyahe dahil ang biyahe natin ay biyaheng palit. Yan. Balik sa inyo sa studio, June. Maraming salamat, Melvin Arbo. Iba't ibang problema naman ng mga dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay ang natugunan sa tulong ng ating mga partners in public service. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Isang Japanese national ang dumulog sa programang Serbisyong Kasangbahay upang humingi ng tulong na makabalik ng Japan. Si Doi Masahiro ay 3 taon nang overstaying sa bansa. Naloko umano siya at nakuha ang kanyang passport. Ang kanyang anak naman ay kinuha ng pinagkakautangan niya. Yung asawa niya iniwan siya. Opo. Iniwan siya nung kasi nawala yung passport. Hindi naman sila kasal pa ko eh. Hindi sila kasal. Opo. Tapos yung anak niya doon sa asawa niya na nanloko sa kanya. Ilang taon na yung anak niya? 4 na taon na po. 4 na taon. Tapos nasa kanino ngayon yung anak niya? Yung doon sa tinitira niya kinapag-autangan niya. Doon sa kung saan siya nakatira? Noon, oo. Noon, doon siya nakatira. Inilapit naman si Masahiro ng programa sa Bureau of Immigration upang matulungan siya kung paano makababalik ng Japan at sa anong paraan maibabalik ang kanyang anak. Dapat po gawin ni Sir ay dumulog muna sa embahada niya para makahingi ng travel document or ma-reissuehan siya ng passport. Yes. Because we need to ascertain the identity of the Japanese national. Tumulog muna siya sa barangay o sa police dahil po sa mga bagay na yan. Okay. Kung talagang kinuha yung anak niya, kung tawag na siyang pahintulot, maaari nga po itong pumasok bilang kidnapping. Samantala, lumapit naman si Ginang Russell Palma ng San Bartolome, Quezon City para sa kanyang bayaw
na nakakonfine ngayon sa ospital na agad namang tinugunan ng serbisyong kasangbahay, katuwang ang MCGI Blood Donor Society. Yung pinakabituka po niya, meron pong siyang litid na pumutok po yung pinakaugat. So yung pong sinasalin sa kanyang dugo, inilalabas din po niya. Kaya po lumapit po kami dito para humingi po ng yun nga pong dugo. May refer ako ha. Tulungan natin para mabigyan sila ng dugo dahil kailangan nung kanyang bayaw. Assist namin kayo at tulungan po kayo namin ha. Jun Suriao para sa serbisyong kasangbahay. Mahigit 20 bag ng dugo ang na-donate ng UNTV at Members Church of God International sa Cambodia at Thailand Red Cross matapos ang isinagawang simultaneous blood donation activity. Narito ang hataw na balita ni Kat Dumaraos. Hindi lamang mga kababayan nating Pilipino ang nakiisa sa isinagawang simultaneous bloodletting sa Thailand at Cambodia ng UNTV at Members Church of God International. Nasa 50 Pilipino, Cambodian at Thai ang nagparehistro upang mag-donate ng dugo, ngunit 50% lamang sa mga ito ang pumasa sa screening. Ako naman, maganda kasi nakatulong kami sa local na Cambodian. Hindi lang para sa mga Pilipino, kundi sa ibang tao. Okay, ako maintain សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំឈ្មោះភូមិថារិតដែលខ្ញុំបានមកបរិច្ចាគឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបហើយជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមុនដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្លាចមជុលប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើតេស្តឈាមជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យមកហើយនឹងមានការលើកទឹកចិត្តរវាងជនជាតិហ្វីលីពីនដែលគាត់ជាមិត្តភ័ក្តិរួមការងារជាមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អាចនឹងបរិច្ចាគឈាមពីព្រោះមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនគាត់ទេគាត់អាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវការឈាម Bukod sa pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo, layon din ng blood donation activity na mahikayat ang publiko sa pagdodonate ng dugo dahil mabuti rin ito sa kalusugan ng donor. Umabot naman sa 25 bag ng dugo ang naibigay ng MCGI sa Thailand at Cambodia Red Cross. Samantala, nagpapasalamat naman ang Siem Reap Blood Bank sa MCGI sa pagsasagawa ng bloodletting activity. នាងខ្ញុំឈ្មោះឆាយកំឈូនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុម MCGI and UNTV ពិសេស Brother Eli Soriano and Brother Daniel Rason តែតែតែចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលដល់ឈាមខេត្តសៀមរាបយើងរៀងរាល់6ខែម្ដងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមចាំបាច់ ទន្ទឹមនឹងនឹងនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបរិច្ចាគឈាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតព្រោះការបរិច្ចាគឈាមវាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអីទេហើយក៏ជាអំពើមនុស្សធម៌មួយដ៏ល្អបំផុតចាអរគុណច្រើន Patuloy na susuporta ang ating mga kababayan sa Thailand at Cambodia sa adhikain ng UNTV at MCGI na makatulong sa kapwa maging dito sa ibang bansa. Kat Dumaraos para sa serbisyong kasangbahay. Balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor. Morning, Rina. Good morning, June. Ito balitang basketball muna tayo. Isa sa NBA at isa naman sa ating UNTV Cup. Dating Miami star player Dwayne Wade handa na para sa kanyang unang ensayo kasama ang kanyang bagong kupunan na Chicago Bulls sa darating na Lunes, October 3. Sa loob ng 13 taon pananatili sa Miami Heat, si Wade ay nakapaglaro. Nasa ilalim ng iba't ibang Heat coaches kung saan nakatulong niya sina LeBron James at Chris Bosh para magbigay ng kampyonato sa Miami. Siya rin ang tinaguriang NBA Finals MVP noong 2006. Pumirma si Wade ng 2 taong kontrata sa Bulls na nagkakalaga ng $47 million. Mas mataas ito kumpara sa kayang maibigay ng dati niyang kupunan. Magkakaroon si Wade ng media day sa gabi ng unang araw ng kanyang pagbabalik ensayo sa kanyang bagong kupunan. Payag ng basketballista na handa na siyang makasama sina Jimmy Butler at Rajon Rondo ng Chicago Bulls. Ng powerhouse team BOC Transformers ang Judiciary Magic sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5 noong linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Daddies. Aquino will set that pick. Aquino dives to the basket. Ignacio at the height.
pirouette move coming from the skyscraper. Mas nanaig ang veteran moves ng star players ng Bureau of Customs Transformers kontra two-time champion Judiciary Magis sa kanilang mahigpit na sagupaan nung nakaraang linggo sa University of Makati Gymnasium. Nanguna ang tandem ni na PBA legend Marlo the Skyscraper Aquino at playing coach Kenneth Captain Marvel Duremdes upang biguin ang Judiciary na masungkit ang ikalawang sunod na panalo. Bagamat sa first quarter ay kontrolado ng Judiciary ang ball game sa score na 21-15, umatake na ng husto sa second quarter ang BOC at naagaw na ang kalamangan sa score na 38-35. Lalo pang lumobo ang abante ng Transformers sa 12 puntos sa huling 3 minuto ng third quarter. Pinilit maghabol ng Judiciary at natapyasan ang kalamangan sa 5 puntos, 57-52. Nagawang makadikit ang Magi sa kalahatian ng last quarter, 65-64. Ngunit mas dinumina ng BOC ang paint area at di na nakaporma pa ang Judiciary hanggang sa magtapos ang ball game, 79-68. Ayon sa BOC, pinaghandaan nila ng husto ang team ng Judiciary. Tinignan namin kung sino yung mga imports nila, no? And yung tendencies ng imports nila, tinignan namin kung saan sila malakas, kung saan yung strengths nila and yung weakness nila. So siguro yung game plan namin nag-work lang. Yung pinag-usapan namin during the practice, nag-work ngayon. Nagkaroon lang siguro ng lapses na ron. Sayang, isa na lang yung lamang eh. Kala namin magtutuloy-tuloy na eh. Naganda rin sa amin yung costume eh dahil talagang powerhouse talaga eh. Imagine si Marlo, dominated niya yung rebounds eh. Plus yung punto sa inside lane. Ayon pa sa BOC, malaking tulong rin sa kanilang team ang dedication ng kanilang local players sa mga practice. Yung experienced players kasi namin, yung mga imports, very vocal sila sa mga locals. So nagtuturo din sila kung paano yung execution. So yung mga locals naman, willing sila to learn. So nagiging madali lang yung practice namin. Sa ikalawang pagkakataon, tinanghal na best player of the game si Marlo Aquino na kumamada ng 26 points, 4 rebounds at assist at 2 blocks. Nagambag naman si Kenneth Duremdes ng 12 points, 9 rebounds at 2 assist. Samantalang may combined 29 points naman si Don Camaso at Chester Tolomia para sa Judiciary. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. June, dahil sa pagkatalo ng Judiciary Magis kontra sa BOC Transformers, bumaba sa number 4 sa Group B ang Judiciary na meron silang 1-1 win-loss record. Ang BOC naman at HOR patuloy pa rin ang kanilang pamamayagpag sa Group B dahil sila ay may 2-0 win-loss record na. Samantalang itong Malacanang at saka AFP at BFP ay namamayagpag pa rin sa Group A natin na may 1-0 win-loss record. At bukas nga po, abangan niyo po kami sa Pasig City Sports Center kung saan magkakaroon tayo ng triple header dyan. Ang mga games between the DOJ kontra Judiciary, PNP kontra NHA at MMDA kontra AFP. Mapapanood niyo po kami bukas live at 3 o'clock PM sa Pasig City Sports Complex. Pero itong mga games na ito ay ipapalabas din natin sa October 2 at 2 o'clock PM dito sa UNTV. June at Monica. Maraming salamat, Rina Villamor. Good news naman para sa mga matagal nang nag-aabang ng Part 3 ng Isang Araw the Movie. Mas matitindi at kapanapanabik na eksena ang matutunghayan sa panibagong yugto ng pelikula. Narito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Nandito nga tayo ngayon sa Tagaytay para sa shooting ng Isang Araw sequel Part 3, ang magsisilbing Bahay ni Kuya. Action! Nasalang sa first day of shooting ng Isang Araw the Movie ang mga kaibigan ni Kuya Daniel sa pelikula. Pangunahin ng veteranong komedyan na si Bayani Agbayani, nagaganap bilang sidekick ni Kuya sa pelikula, at action star icon na si Jess Lapid, nagaganap naman bilang matalik na kaibigan ni Kuya Daniel. Nagustuhan ni Bayani ang istorya ng pelikula
dahil sinasalamin nito ang nasa likod ng mga pangyayari sa kasalukuyan na lingid sa kaalaman ng marami. Nagiging curious ka na panoorin yung pelikula dahil gusto mong malaman ano ba talaga yung nangyayari sa lipunan natin. So kung mapapansin mo, nagre-research yung production. Alam nila yung dapat na mapanood ng tao at dapat na may matutunan sila at dapat na may malaman sila na mas malalim. Para kay Jess Lapid, nagkaroon naman siya ng malaking pagbabago mula sa pagiging hardcore action star nang mapasama sa wholesome advocacy film ni Kuya Daniel Razon. Malayo nga yung character ko from 2 sa ngayon, parang malaki yung cambio. So medyo light yung character ko ngayon. Pero hindi pa natin alam kung magkakaroon ng twist. Alam naman si Kuya, laging may surprise attack na lagi nang bubulaga. Ayan. Para naman kay Marlo Mortel na kilalang heartthrob sa mga teleserye, malaking challenge din ang special role na gagampanan niya bilang isang anak ni Kuya Daniel. Good boy ako dito na parang I stand for what's right. Gano'n. So, kailangan pinag-alakan ko ano yung tama. Kakaiba ito na role sa akin kasi usually puro pa sweet, isang drama. Pero ito, kung paano yung isang kabataan ngayon na pwede maging pag-asa in the future. Natutuwa si Bayani na masundan ang pelikulang Isang Araw dahil nakikita niya na sa pagkakawang gawa pa rin ang layunin ng direktor at manunulat nito na si Kuya Daniel. Hindi to commercialize eh. Ginagawa niya to for the love. Ginagawa niya to kasi yung tema at alaman ng pelikula, alam niya makakatulong sa mga makakapanood. Kaya kung napatawa at napaiyak kayo sa part 2, hindi niyo dapat palagpasin ang part 3 ng Isang Araw the Movie dahil star-studded ang lineup ng mga artistang makakasama sa matitinding eksena. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Tagaytay. Exciting yan. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ng untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Martes, September 27, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Diyos Riang. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.